Gigil na gigil si mother sa kanyang apo na AFAM, ayan. Dahil nga gusto niya magkaroon ng apo na AFAM, so ayan, binigay na ni Moma sa kanya. Pero apo na niya yan sa tuhod, dahil nga si Badida yung apo ni Moma. So, si Dolgore, apo niya na yan sa tuhod. At eto naman si Mochi, mukhang ayaw na niya sa kanyang lola. Galing yan siya sa kanyang lola na kinuha namin ni Apa, dinala namin ni Apa dito sa Jensan. Kung nagtataka kayo mga kamoma, lagi na lang kami tumatawa ni Mama kapag magkasama kami. So, ganyan talaga kasi yung moment namin, nagbibiruan, nagtatawanan. At kung naalala nyo, di ba, yung kanyang termos, ay nako, basag na basag tapos may malaking butas. Kaya nagdesisyon na ako mga kamoma na palitan na yung kanyang termos kasi pag nahawakan ko yun, sobrang init din sa labas. Kaya sabi ko, it's time to change na. So, ayan, kaya sabi ko, ingatan niya yung termos niya. Ay, nako. Mahirap kaya mawala ng termos lalo na pagka-addict ka sa kape. Then eto nga, bumili ako ng kutsara dahil yung mga anak ko nagre-reklamo kasi sabi daw ng mga kaklase niya ang lalaki ng mga kutsara nila. Huy, kaya ayan no, bumili na ako ng kutsara para may maggamit sila. Hindi talaga maiwasan na may mga nangungutya sa school ba no? Tas eto nga, bumili ako nitong bowl para ipadala ko kay mama kasi si Apa laging humihigop ng sabaw. Yung mga bulb din nila doon nabasag. At bumili na rin si mama ng dump truck para sa mga apo niyang pusa. Ay, agree. At para kumpleto nga ang pagpasok ni mama dito sa loob ng SM, so ayan, pinapapili ko na siya ng sandal kay para mailisa na naiyahang sandal nga plastic. At eto nga, hindi ko alam kung sinasadya niya bang dalhin itong kanyang tote bag para maawa ang mama niyo, para makonsensya. Kaya ayan, magpapabili yan ng kanyang sling bag, hoy. Kabalo na gid ko sa imuhang style, maderder, no? Simple lang naman ang kaligayahan ng nanay natin, kaya iyan, binigay ko na sa kanya. So, imbis na termos na 3-in-1 na hinuon. Gusto na nga gamitin ni mama yung kanyang sling bag, mga kamoma. Then, pag-check ko nga nitong bag niya, huy, na lang, naapa siya yung sunglasses. Nagdala pa intawon og sunglasses nga. Dere raman intawon misulod sa SM. So ayan, chinek ko lahat ng laman kaya sabi ko hindi yan kasya sa kanyang sling bag since maliit yung sling bag. Kaya ayan, ang mama ko uuwing masaya dahil nga nakapag-shopping na siya mga kamoma. Nag-tour kasi yan sila dito sa Jensen at saka sa Glan kasama yung mga women's. Kaya sabi ko sa kanya magpaiwan muna siya dito sa akin ng 2 gabi dahil nga namimiss namin siya. Gusto niya sana isang araw lang pero sabi ko gawin niya na lang na 2 araw kasi nga ayoko talagang mabitin dahil namimiss talaga namin siya. And sabi ko bago kami uuwi pakakainin ko muna siya kaya eto dito kami sa Tokyo mga kamoma. Tapos ang hahanapin ko lang daw dito kung saan daw yung mura. Sabi ko hindi, hoy, kung alin dito yung gusto mo, yung cravings mo. Kaya since gusto niya man ng shrimp, kaya yun, shrimp yung pinili ni Moma. Isa din kasi sa mga hindi ko nakalimutan mga kamoma nung time na bata pa ang moma nyo, ayan, kapag may pera itong mama ko or every sahod niya, diretso talaga yan siya mag-shopping mga kamoma, hindi yan siya mapakali. Kaya eto, pag tanda niya, ginagawa ko pa rin sa kanya. Dahil alam ko kasi namimiss niya din yung mga araw na meron siyang pera, yung nagsa-shopping siya, yung nililibre niya kami. Pero ngayon, so yun, si mama nyo na ang mag-treat sa kanya. By the way, kung nag-ask kayo ano pala work ng mama ko noon, isa pong teacher ang mama ko. Then, after no, nag-work din siya sa municipality ng Lake Cebu sa registrar office. And very proud ako sa kanya dahil nakaya niya na itinaguyod kaming 5 na anak niya mga kamoma na siya lang talaga mag-isa. At dahil tapos na nga kami dito sa SM, so nagdiretso na kami dito sa palengke mga kamoma sa bagsakan ng mga gulay. Kung nakikita nyo ang kalabasa, 10 piso na lang per kilo. Grabe, napakamura talaga mga kamoma. Siyempre, ang mga lamas, yung mga sibuyas, nasa 120. So, ayan, ang dami na namin pinamili ng mga gulay. Mas nakakatipid kasi kami mga kamoma pag dito kami sa palengke. Siyempre, no, kailangan mo maging wais. Tapos, sinundo ko na nga yung anak ko mga kamoma and gusto rin ng mama ko na makapasok sa loob ng school ng mga bata. Then, nakita ko nga si ate nag-practice sila. So, ayun, kaya late na siya umuwi. Tapos, si kuya naman naglalaro pa ng football. Medyo matagal kasi ang pag-uwi ni kuya mga kamoma, kaya iniwan na namin siya dyan. Kaya balikan ko na lang yan after pag-out niya. Minsan kasi natatapos siya ng gabi na. At ayan si ate, alam niyo kung ano yung bitbit niya. Nagbebenta yan siya ng Graham bar sa kanilang school. Murag future businesswoman. Nagyud intawon niya akong anak mga kamoma. Ayan, di talaga yan siya nahiya mga kamoma. Ganyan na ganyan din kasi ang moma niyo nung elementary. Nagbebenta ako ng mga donut, ng mga
pancake. So, kinabukasan nga mga kamoma, inihatid ko na si Mother Dare sa Sub-Saharan Lake Cebu. So, ayan, very happy na siya, no? Kaya happy-happy din ang Moma dahil nga happy ang Mother Dare ni Moma. So, ayan, merong van direct Lake Cebu from Jensan. So, tuloy-tuloy na ang biyahe ni Mother Dare. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.